Mga boss, throttle body cleaning tayo ngayon sa araw na ito. Yung motor ko kasi kailangan ng i-maintenance dahil medyo magaspang na yung tunog ng makina niya at saka maingay na yung CVT. So, yung ginagawa ko kanina kasi hindi ko lang na-videoan. Nagpapalit ako ng fuel filter at saka nagpapalit din ako ng spark plug. Ngayon, yung ginagawa ko na ngayon dyan ay magbabaklas na po ako ng throttle body para linisan ko yan at saka i-check ko yung mga sensors niya kung may problema or wala. So, mahalaga po kasi yan sa isang FI na motor na kailangan maalaga niyo sa maintenance para maiwasan ang mga aberya sa kalsada. Kasi nga ay yung motor na yan, nagamit ko yan araw-araw sa biyahe. So, araw-araw ako lumalabas, so yung motor na yan, so bugbog na bugbog talaga. So, kailangan kong i-maintain yung niya, yung condition, palaging condition yung niya dahil siyempre nasa kalsada tayo para maiwasan na rin yung mga aberya. So ganoon na nga, ayun, tinatanggal ko na nga yung throttle cable niya, tsaka yung butterfly niya, ayun, at tsaka yung yan, masyadong madumi na po siya, marami na pong carbon deposit yung loob ng sa intake niya ang dami na, tapos yung sa throttle body niya ang dami na rin. So kapag dinukot mo nga ng daliri yan, akala mo may mga parang may mga uling sa loob parang mga namumuong carbon. Tapos yung injector niya tinanggal ko na rin, tapos yung merong o-ring yan. So kailangan mo lang talagang itabi yan, huwag mong iyan doon sa panlinis kasi nga po yan, lumalambot or lumulubo po yan para hindi siya ma-deform. Tapos yung mga butas ng sensors, kailangan mo lang ingatan yan na hindi siya malagyan ng gasolina kasi medyo masilan po yan. Pag mga ganyang FI na motor sa throttle body, medyo masilan po yan. So ako, wala pa akong gamit na pang diagnostic tool. So ang ginagawa ko ngayon dyan, remedyo muna. Yung mga butas ng sensors, yung dalawang sensor na yan, yung nakita niyo yung kulay itim na yan, sensor niya yan, yung IEC at saka yung TPS. So yung butas niya, tinakpan ko po yan ng para hindi siya pasukan ng gasolina or anumang liquid na panlinis niyo niyan. So kailangan niyo pong takpan yan para hindi po siya pasukan. So ang kasi niyan, ang purpose po kasi niyan, kasi nga pag napasukan po yan or nabugahan, so yung sa loob kasi ng sensor, pag nabasa yan, hindi naman sa masisira pero magkakaroon po ng pagbabago yung pagbabago yung andar or minor kasi nga yung dalawang sensor na yan po yung nagko-control sa sabihin lang natin idle. Yan po yung tamang explanation diyan. Ayun, natapos ko na siyang linisan at binabalik ko na po sa pasensya na ko diyan sa makina, tingnan niyo naman sobrang dumi. Mamaya pagkatapos ko niyan, dalhin ko yan dun sa car wash at pabugahan ko ng yan. Hindi naman masisira yan kasi nga pagka naisilin nyo na lahat yung mga sakit at saka yung mga niyan, hindi, kahit bugahan po yan, hindi po yan masisira. 100% po, wala pong papasok na tubig dyan kasi nga po nakasilyo po lahat yan. So ngayon, ayun, binabalik ko na po yung o-ring ng injector. Pagkatapos ay ibabalik ko na rin yung dalawang 10mm na tornilyo niya at saka ibabalik ko na rin po gamit ang 10mm na T-wrench. Higpitan siya ng bahagya lang, yung sakto lang, huwag masyadong mahigpit dahil baka mabali yung kanyang tornilyo. Ngayon, ibabalik na natin yung socket niyan, tsaka yung injector hose mula sa tangke niya. Ibabalik na natin yan. Tapos yung mga socket ng sensors ng IEC at saka TPS, ibalik na rin natin. So i-organize na rin natin kung ano yung mga pinagbaklasan. So ibabalik na natin, pati yung sa fuel pump, ibalik na rin natin para magiging kung ano yung pagkabaklas nyo, ganun pa rin yung pagkatapos ng gawa nyo. So ayun, binalik ko na yung kasi nga yung anyway, yung fuel filter na palitan ko na kanina yan, hindi ko lang nakuha na ng video kasi nga nag-iisa lang ako. So wala akong taga-video. Ayan, naka-relax na si Manay, Pakirap-kirap pa sa mata.
Yan. Ingay. Ang sunod ko na magtirahin yan. Marami na sila dyan. Yung panggilid na yan, yung si Betty na kasi sobrang ingay na yan. Sobrang ingay na yan. Talagang Oo, akala mo bakasan may ginigiling sa loob eh. Kaya binaklas ko na, ginamit natin yung tirada natin dyan na pangmalakasan natin na impact wrench. Yung pangmalakasan natin yan, pagka hindi kaya ng kamay, ayan ang gagamitin natin. Talagang tanggal talaga yan. Yun, mura lang naman yan. Yung ganyan mga impact wrench, nabibili lang naman sa Lazada yan. Malaking bagay po yan pag kayo ay nag-DIY ng inyong mga motor ay kailangan may tools kayo para hindi kayo mahirapan kung paano baklasin at yung proper tools para hindi masira po yung yung mga tinatawag nila na mga yung mga thread. Yung proper po para kasi minsan pag mali yung tools na ginagamit nyo or minsan nabubungi po yung yung washer niya or nut, yung nut niya na nabubungi po yan. Ayun sobrang dumi. Ang daming carbon niya, alikabok. Yung bill niya, ang daming alikabok. Tapos yan, yung niya, yung lining, clutch lining. So nilinisan ko na rin yan, yung belt niya. Okay pa naman. So ilang buwan pa lang yan kasi itong motor kasi na to talagang gamit na gamit sa isang araw kasi stansya ko lang tumatakbo to ng tumatakbo to ng mga 100 mga ganyan, mga 100 kilometer. Araw-araw yan. 100 kilometer lagpas pa. Chinecheck ko na yung flyball niya, yan yung bulan niya. Kung wala bang tama yung bulan niya kasi kung may yan, kung may kayod na yan, pwede na nating palitan yan. So sa ngayon, yung kondisyon niya, okay pa naman. Yung bulan na yan, siguro nasa 4 na buwan pa lang yan simula nung last na ginawa ko yan, nilinisan. Meron na yatang 4 to 5 months yan, yung simula nung nilinisan ko yan. So tingnan nyo naman, ang daming carbon deposit. Ano ba, di kaya pa? Kaya pa ba? Ayan na nga, nalinisan ko na nga lahat yung clutch system niya. Nalinisan ko na yan, yung bell, yung clutch assembly niya, lining, pati yung pulley, nalinisan ko na rin. So, it's time to assemble uli. Ibabalik na natin para matapos na tayo sa ating ginagawa dahil magpapalit pa tayo ng gulong niyan ngayon. Pagtapos niyan, meron pa tayong isang gagawin. Akala nyo tapos na, hindi pa. Meron pa. Yan ang tinatawag na PMS, Preventive Maintenance Services. So PMS yan parang hindi naman general PMS. So PMS pa rin tawag dyan kasi nga halos nagpalit na. Ang dami kong pinalitan dyan. Fuel filter, spark plug, linis ng throttle body, linis ng CVT, linis ng magkakarowas na rin ako niyan. Tapos palit ng gulong harap tsaka likod. Hinigpitan ko na nga yung bell niya. Hinigpitan ko na para maitesting na natin kung ano ang resulta ng aking ginagawa. Yan na nga, i-start ko na. In 2, 3, 1. Wala nang ingay. Kanina ang ingay kanina. Tadan! Dahil nalinisan mo na. Tahimik na Tahimik na. Hindi na siya yung para may ginigiling sa loob. Tahimik na. So, yung ingay kanina, dumi lang yun. Siya, fast forward tayo mga boss. Nandito na nga ako, nakabalik na galing, nagpapalit ng gulong. Pati sa harap, bago rin.